araw, Pilipinas! Magandang araw, DZRSC Sulat! Magandang araw, mahal namin bro, magulang at mag-aaral! Ako, si John Gregory Cartante. At ako naman, si Cherishan Martea, at narito kami upang formal na buksan ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto 2025. Ito ang Wika Balita 2025, tinig ng kabataan, boses, balita at bayan. Alas 3 ng hapon, ika-1 ng Agosto taong 2025. Narito ang mga nagpapalang balita sa oras na ito. Buwan ng Agosto, buwan ng wikang pabansa, tema ng pagdiriwang alamin. Opinyon ng kabataan sa pagdiriwang pakinggan. Mga trivia para sa mag-aaral kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pabansa, pakaabangan. Mga tampok na gawain sa pagdiriwang pakatutukan. Mamaya, live natin makakasama ang puno guro at tagapangulo ng paaralan. Subaybayan. Ang pagbubukas ng buwan ng wikang pabansa ay mahalaga upang bigyan din ang papel ng wikang Pilipino sa pagbubuo ng pambansang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan nito na ipapakita ang pagpapahalaga sa ating kultura, kasaysayan at pagkakaisa bilang isang lahi. Tema ng pagdiriwang ating alamin. Nasa ating linya si Bridget Makapanas upang magatid ng paunang balita. Bridget. Maraming salamat, Kuret. Maraming salamat, Kuret. At ngayong taon natin isisigaw ang ating pagkakakilanlan, pagmamalasakit at pagmamataas sa ating wika at kultura sa tema ang paglinang ng Pilipino at katutubong wika makasaysayan sa pagbuo ng bansa. Ang tema ito ay paalala sa ating lahat ng wika hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay tagapagtaguyod ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang nagkakasang bansa. Sapagkat sa pamamagitan ng wika, ipapahayag ang damdamin, alikhain at pagkakakilanlan bilang isang reputasyon ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Yan ang tema ngayong buwan ng wikang pambansa 2025. Bridget Makapanas, nagbabalita. Balik sa inyo, Rebel Challenge. Maraming salamat, Bridget Makapanas. Kailangang ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa upang mapanatiling buhay, aktibo at makabuluhan ang paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan ng lipunan. Isa rin itong paraan upang kilalanin at ipagmalaki ang ating pinagmulan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang sambayanang Pilipino. Kasama natin ngayon ang punong guro ng DZRSC-SOF, Dr. Caroline T. Advicula, upang magbigay ng kanyang mensahe. Talagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa ating paaralan. Magandang hapon, binibini. Mahalaga ang pagdiriwang ng pambansang wika sa bawat paaralan dahil sabi nga ninyo kanina sa ating pasimula, ito ay pagbuhay muli ng ating kultura at kasaysayan, lalo na ang pambansang wikang Filipino. At dito rin sa ating mga paaralan nalilinaw ang mga kasanayan ng pakikipagtalastasan ng mga mag-aaral. Ano naman po ang mensahe ninyo sa ating mga mag-aaral kaugnay ng temang ang pagbilang ng Pilipino at katutubong wikang makasaysayan sa pagbuo ng bansa? Mga mahal kong mag-aaral ng paaralang fisheries. So, ninanais ko na ipagpatuloy natin ang pagbulita ng buwan ng wika sa ating paaralan at naway ang kasaysayan ay hindi natin makakalimutan dahil alinsunod sa sinabi ni Dr. Jose Rizal
na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang parurungan. Ganon din, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay tulad daw ng isang malansang isda. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon. Tunay na ang ating wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito'y buhay na alaala ng ating kasaysayan, salamin ng ating kultura at tulay sa pagkakaisa ng isang bayanang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, naging mahalaga ang papel ng wikang Pilipino at katutubong wika sa pagtataguyod ng ating pambansang pagkakakilanlan. Kaya naman sa buwang ito, ating kilalanin, yakapin at ipagdiwang ang yaman ng ating wika. Upang hingin naman ang opinyon ng kabataan, nasa linya ngayon si Angel Dodaro. Pasok! Maraming salamat, Charish. Buwan ng Agosto, buwan ng wikang pambasa. Ngayon ay live po tayo sa DCRSCSOF at ako po ay magtatanong sa ilang mag-aaral dito upang hingin ang kanilang opinion sa pagliliwag na ito. Katanong ng dalawang katanungan. Maaari ka po bang magpakilala? Ako po si Suri Arya Pinakalala. Grade 8, Graciela Reyes. At ito po ang yung dalawang katanungan. Ang una po ay, bilang isang kabataan, ano ang kahulugan ng buwan ng wika para sa iyo? Inuulit ko, bilang isang kabataan, ano ang kahulugan ng buwan ng wika para sa iyo? Bakit may nalang yung pipili? Ako si Rhea Kay Lagbas, grade 9, Oyster. Salamat. Ito po ang iyong katanungan. Katanungan, bilang isang kabataan, ano ang kahulugan ng buwan ng wika para sa iyo? Kagaya ng sabi ni Ate Cherish, ang buwan ng wika ay ang nagbibigay buhay sa ating kultura at ating tradisyonal na lingwahe. Yan po. Paano mo naipapakita ang pagmamahal sa wikang Pilipino sa araw-araw mong pamumuhay? Ito po ay nakikita sa ating, ito po ay palagi po natin ginagamit sa araw-araw. Hindi po tayo gumagamit ng ibang lingwahe na hindi tradisyonal na lingwahe. Maraming salamat. Maraming naman po. Paalala na mahalaga ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Hindi lang ito selebrasyon, kundi isang panawagan na patuloy natin gamitin, ipagmalaki at ipaglaban ang ating wika. Angel Lodalo, nagbabalita. Maraming salamat, Angel. Araw-araw ipinapakita natin ang pagmamahal sa wikang Pilipino at mga katutubong wika sa pamamagitan ng paggamit nito sa pakikipag-usap, pagsusulat, at pagpapahayag ng salubin. Pinipiling magsalita ng mga ito sa social media upang ipakita na hindi tulunga kundi buhay na wika ng makabagong henerasyon. Upang magbigay ng trivia, nasa linya si Gwen Michael. Gwen. Maraming salamat sa DCRSCSOF upang tulong at alamin ang lawak ng kaalaman sa Instituto tungkol sa buwan ng wikang pambansa. Ilang katanungan
Anong petsa pinagdiriwang ang buwan ng Ang isa ko, pambansa? nagkakunti. Naulit ko, anong petsa pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa? Anong petsa pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa? Anong pizza ang pinagdiriwang ng buwan ng wika? Ito po ang sagot. Agosto, 1 hanggang 31. Sino ang kinagunang ama ng wikang pambansa? Naulit ko, sino ang kinagunang ama ng wikang pambansa? Sino ang ama ng wika ng Ay, pagbuktad na kailan na. Pagbuktad ko talaga. Ang sagot ay si Manuel Luis Lima Correa. Ang pag-isa ng ating pagkakatulalang at pagkakaisa. Kaya nabilang ito ay pagkamalakarin ng pagpapahalaga sa ating kultura, kamansayan at pagiging tunay na Pilipino. Kaya Michael, magbabalita, balik sa inyo sa Secretary. Maraming salamat, Gwen Michael. Hindi lang ito simpleng pagdiriwang, isa itong panawagan na tayo mismo ay maging tagapagtaguyod ng ating sariling wika. Dahil ang pagmamahal sa sariling wika ay pagmamahal sa sariling bayan. Nasa ating linya ngayon si Dancel Deliciento. Dancel? Maraming salamat at magandang araw. At bilang tampok na gawain sa pagtatapos ng buwan, inaabangan na natin ang ASAP Wika 2025. Buhay ang saysayan, wika ang susi ng bayan. Isang makulay at masining na iba't ibang palabas na magtatampok ng mga sumusunod na segment. Opening production number. Isang mash-up ng mga awiting magkabayan at katutubong awit. Spoken word poetry. Tinig ng mga kabataang nagpapangayak sa wikang Pilipino. Cultural Vision Dance Showground. Katutubong sayaw na hinaluan ng modern twist. Wika Idol. Magtatanghal ng OPM song na may temang makabayan. Mini dula ang kasaysayan. Maikling dula na sumasalamin sa kasaysayan ng wikang pambansa. Sabayang Pagpigkas. Pagtatanghal ng Sabayang Pagpigkas na makabayan. Dancel Deliciento, nagbabalita. Maraming salamat, Dancel. At yun ang dapat pakaabangan. Nasa linya naman ang isa pa nating tagapin ng balita, Stephanie. Maraming salamat, Gwen. Sa pagdidiwang ng banang pambansa, mahalaga talaga ang pagkakaroon ng mga aktibidad upang maikahit ang mga mag-aaral na aktibong maglaro sa pagpapalaganap at pagpapalaga sa wikang Pilipino at mga katutubong wika. Sa pamamagitan ng mga ito ay napapakita ang kanilang pagkamalikhain, pagmamahal sa kultura at pag-unawa sa kahalagahan ng ating wika sa pagkabansa. Ngayon ay makakausap natin ang tagamangling ng paaralan ng DCRSSOF na si Dr. Profesor Corazon CPM. Magandang hapon natin. Ma'am, bilang pangwakas, ano po ang nais ninyong iparating na mensahe sa ating mga guro at mag-aaral kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa? Closing message. Anong mensahe? Ang magiging mensahe ko sa mga guro at sa mga mag-aaral, pagtingin ang diwa ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating sariling wika at ating katutubong wika. Ito ay may pamamalas lamang sa ating mga salita, sa ating mga kilos. Yun lang.
Paano po natin mapapanatiling buhay at makabuluhan ang ating wikang Filipino sa loob at labas ng paaralan? Practically speaking, katulad ng ginagawa nyo ngayon, no, sa mga kasanayang ito, sa pagsusulit, sa paaralan, sa pagbabasa, sa pagsasalita, no, doon natin papalalim, mapapalawak ang kaalaman natin sa ating wikang pambansa. Huling katanungan po ma'am, ano naman po ang papel ng mga guro, magulang at estudyante sa pagtataguyod ng wikang Pilipino at mga katutunan sa panahon ito? Obviously, tayong mga guro, kaming mga guro ang nagtuturo sa inyo sa wikang Pilipino, sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. So, ano pa? Question pa? Yun lang po ma'am. Maraming salamat ma'am sa pagbabahagi ng iyong karunungan at pagmamahal sa ating wika. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Pilipino. Maraming. At isa rin ibasa, balik sa iyo, Gregor Challenge. Kaya naman, mag-isa tayo sa buong selebrasyon, sama-sama nating isabuhay ang kalagahan ng ating wika sapagkat sa bawat salitang Pilipino, muling nabubuhay ang ating pagka-Pilipino. Kaya sama-sama tayong mag-isa, mag-ialam at magibahagi sa pagdiriwang na ito. Tandaan, buhay ang kasaysayan at wika ang susi ng ating pagkakaisa at pag-unlad bilang isang bayan. Muli palugod namin binubuksan ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2025. Sama-sama nating linangin at payabungin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika dahil ang ating wika ay ating dangal at diwa. Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang kulturang Pilipino! Isang masiglang pagdiriwang sa ating lahat! John Gregory Cardante, Charo Michelle Merdea para sa Wika Balita 2025. Tinig ng Kabataan.